Malamang mga kapatid, alam natin yung trend dito sa mundo ngayon. Alam natin yung bagong meta kung tawagin sa atin ngayon, kundi yung maging businessman ng bawat isa. Malamang nakita na natin sa maraming article, sa magazine, and din sa mga reports sa TV at higit sa lahat sa social media. Ito yung magandang mensahe para sa tao ngayon. Ang maging businessman ka, maging entrepreneur ka, maging boss ka ng sarili mong business. Isa sa mga dahilan dito, mga kapatid, dahil isa sa mga paulit-ulit na introduction ng mga speaker ng mga ganitong bagay, yung kanilang laging sinasabi, pagod ka na ba sa pagtatrabaho? Sawa ka na ba maging empleyado? Tunay na sa kadahilanan ng pagtatrabaho ay nakakapagod at ang pagiging empleyado, gayon din ay nakakapagod. Nuutusan ka sa mga bagay na hindi ikaw mismo yung pinaka-makikinabang o higit na makikinabang sa resulta. Makikita natin na gano'n ang kadalasang reklamo ng isang manggagawa o isang tagasunod o alipin ng earthly master. Ngunit kung ating iisipin, nakakapagod din naman na magkaroon ng sariling business. Alam siguro yan na may mga sariling business. Ito rin ay mahirap na gawain. At ito pa din ay pagtatrabaho at paglilingkod. Hindi pa rin nawala yung dalawang bagay na yun. Dahil ikaw ay gagawa para sa request ng iyong client. Kailangan mo pa rin mag-beat ng deadline pagka ikaw ay mayroong sariling business. Kailangan mong mag-produce ng product na kinakailangan ng iyong mga partiyano. Ang pinagkaiba lang nito, kung may business ka, ikaw yung higit na nakikinabang doon sa iyong paglilingkod o doon sa iyong business. Pero walang pinagbago. Tayo pa din ay parehas na nagtatrabaho katulad ng isang empleyado. Ang pinapakita ng bagay na ito, mga kapatid, ang tao ay sobrang galit sa pagsunod at pagtatrabaho. Na kung papipiliin tayo, kung bibigyan tayo ng yaman na hindi mauubos hanggang tayo ay nabubuhay, kaya sa pagtrabahuan natin yung kailangan natin sa buhay, mas pipiliin natin na bigyan na lang tayo ng yaman na hindi mauubos hanggang nabubuhay tayo. Ganun tayo pa galit sa pagsunod, ganun natin tinitignan yung paglilingkod na isang hindi magandang bagay. Ibig sabihin ng tao ayaw sa paglilingkod. Ngunit ang katotohanan, mga kapatid, tayo ay created ng Diyos upang maglingkod sa kanyang kaluwalhatian. Maglingkod sa Diyos. Ibig sabihin, ang buong buhay ng tao ay may pagkilos at may pagsunod. Ang problema lang ay hindi natin nauunawaan ang dahilan at ang tamang motibo. Kaya para sa ating mga kaisipan, nakakapagod at nakakasawa yung paglilingkod at pagsunod. At ito ay totoo sa buhay ng isang Kristiyano. Imagine, tayo ay patuloy na dapat maglingkod sa Diyos, sa church. Kailangan consistently makita na tayo ay banal at tayo ay may mga mabuting gawa. Imagine, even doon sa ating tahanan, kailangan natin i-carry yung mga pinapakita natin sa church. At gayon din sa ating lugar na pinagtatrabahuan, maging sa ating eskwelahan, maging sa katipunan ng ating mga kaibigan. Ibig sabihin, 24/7 kang dapat maging mapagmatsyag sa iyong sarili. Dapat 24/7 ka na aware doon sa mga sinasabi ng scripture patungkol sa mga bagay-bagay sa ating buhay. Halimbawa, ang paghuhugas ng pinggan. Halimbawa, ang pagtutos ng iyong magulang. Ikaw ba ay may kagalakan na paglilingkuran ng iyong magulang? Kailangan aware ka dito. Ngunit kapag sinabi natin ang paglilingkod ay sinabi sa scripture, bakit natin ginagawa ito? Dito nagkakaroon ng struggle ang isang Kristiyano. Dahil kailangan natin i-represent si Christ sa bawat oras ng ating buhay, ang mga bagay na nakakapagod kung hindi nauunawaan ay
ang mga bagay na pagsunod ay kung hindi mauunawaan ay patuloy na magiging kapaguran at makakasawa. Actually mga kapatid, kapag tinanong mo ang isang Kristiyano, bakit ka ba sumusunod? Bakit yung ginagawang mga Kristiyano yan? Ang kadalasang sagot ng isang Kristiyano, dahil ito ay nakasulat sa Scripture. Wala akong sinasabi mga kapatid na mali yung sagot na yan, na nakasulat sa Scripture, kaya ito yung dapat gawin. Ngunit ang sinasabi natin dito mga kapatid, kulang yung sagot na iyan. Dahil kung ang paglilingkod na yan ay nakalagay lang doon sa Scripture at di natin nauunawaan kung bakit, magkakaroon tayo ng problema, magkakaroon tayo ng struggle. Kaya naman, makikita natin dito sa passage natin ngayong umaga, particularly sa verse 12 to 17, matapos ni Kristo na ihayag sa kanila yung katotohanan ng paglilingkod na by washing their feet, ipanaliwanag na yung ibig sabihin nito sa kanilang paglilingkod din, sa kanyang mga disciple. Ang ibig sabihin ni Christ, ina-identify nyo yung sarili nyo bilang tagapaglingkod ng inyong Lord at Teacher. Ito yung trabaho ng tagapaglingkod ng kanyang Lord at ng kanyang Teacher. Kung gusto nyo maging tagasunod ko, ito ang pamumuhay at ang paglilingkod ng isang tunay na tagasunod ko. Kaya makikita natin doon sa verse 1, ng chapter 13, nakalagay doon, nalalaman ni Kristo yung oras niya ay dumating na, at dahil mahal niya yung mga disciple niya, ginawa niya yung bagay na ito, na ipakita niya yung doktrina ng paglilingkod ng merong kababaang loob ng dahil sa pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Ito yung katotohanan dun sa verse 1 to verse 11. Ngayon, ito namang sa verse 12 to 17, yung application ng doktrinang iyon sa kanilang mga sarili. Marahil maunawaan natin yung doktrinang ito. Sabihin natin, napakaganda ng doktrina na tinuturo ni Christ ng washing of the feet. Ibig sabihin pala, hindi sa akto ng mga tradisyon at ng mga ginagawa sa church, yung kaligtasan o yung paglilinis ng Diyos sa ating mga kasalanan. Yun pala ay nakaturo doon sa krus ni Kristo na siyang namatay para sa mga kasalanan ng hinirang ng Diyos. Yun pala yung dapat tignan para sa kaligtasan. Ngunit doon sa verse 12, nang malaman mo na ikaw na hindi ka dapat iligtas at walang kakayanang iligtas ang iyong sarili, ay nakatanggap ng pag-ibig. At yung pag-ibig na yun ay nag-motivate sa Panginoon upang mag-act para sa salvation mo. Yun din pag-ibig na yun na dumako sa atin, ang motivation natin upang mag-act para maglingkod sa Diyos. At dahil sa ating pag-ibig sa Diyos, ang pagpapakita natin ng pag-ibig natin sa Diyos ay sa pamamagitan ng paglilingkod sa iglesia ng Diyos, sa mga kapatid natin sa Panginoon, sa mga wala pang pananampalataya. Alalahanin natin na alam ni Kristo na parating na. Actually, kinabukasan, ipapako siya sa krus nito. Alam niya yung kanyang oras. Kaya sinulit ng ating Panginoon na ituro sa kanila yung mga dapat nilang malaman dahil sila yung pinagbigyan niya ng kanyang mensahe upang ituro din sa atin. Dahil sila din yung nakatanggap ng pag-ibig ni Kristo, sila rin ay marapat na influence ng pag-ibig na yun ay nag-i-ignite sa kanila para kumilos, para sa serbisyo, para sa Diyos. Para ipagpatuloy yung pagpapahayag ng gospel ni Kristo. Patuloy na ihayag yung mensahe ng kaligtasan. Kaya naman yung title ng ating mensahe ngayong umaga, The Service of True Believers that is Aligned in Christ.
Makikita natin sa verse 12 to verse 17 na yung bagay na paggawa o pag-a-apply ng doktrina ng pagsiservisyo sa Diyos sa pamamagitan ng mababang loob na influence ng pag-ibig ng Diyos ay hindi dapat na ilalayo sa persona ni Kristo, sa gawa ni Kristo. Anong nilalaman ng mga bagay na to? Kaya tayo dumarating sa kapaguran at pananawa ay dahil hindi nakatuon ang ating puso at paglilingkod sa persona at pag-ibig ni Kristo. Marahil gumagawa lang tayo dahil nasa isip natin ito yung tama. Ngunit hindi nasa isip natin yung persona ni Kristo, yung ginawa ni Kristo sa atin, yung ibig sabihin ng kanyang pag-ibig, yung ibig sabihin ng kanyang grasya at ng kanyang habag. Ano ang kadalasang sinasagot natin? Again, kanina sinabi natin, naglilingkod ako dahil ito yung sinasabi ng Scripture. Nauunawaan ng isang Kristiyano, mga kapatid, na ang higit na pangangailangan ng lahat, kabilang ang kanyang sarili, ay ang kaligtasan at pagtutuwid ni Kristo. Na siya ay isang mangmang na walang pagkakaunawa sa katotohanan ng Diyos. Na siya ay patay sa kasalanan. Walang ibang kapamaraanan na maintindihan niya ang Diyos at maligtas siya kundi sa kapangyarihan ni Kristo, sa gawa ni Kristo. At ito yung kanyang dinadala sa kanyang paglilingkod. Yung makita niya yung paglilingkod din ni Kristo dahil sa kanyang pag-ibig, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa mga hinirang ng kanyang Ama para sa kaligtasan. Dahil nakikita niya ang sa kanyang sarili bilang miserable, makasalanan. Nakikita niya yung miserable niyang kondisyon. Nakikita niya na hindi siya kamahal-mahal. At dahil doon sa gospel, dahil sa krus ni Kristo, naging dakila yung pag-ibig ng Diyos, naging malaki yung hitsura ng grasya sa kanyang puso. Nakikita ng mata ng kanyang puso na dahil kay Kristo lamang, kaya siya mayroong kaligtasan. Na dahil sa paglilingkod ni Kristo, kaya siya may buhay. Dahil sa karunungan na ito, na ilalapat ng Diyos ang katotohanan ng krus ni Kristo sa buhay ng mga hinirang ng Diyos. Ang tunay na may kaligtasan ay may paglilingkod at pagsunod sa Diyos. At ang paglilingkod at pagsunod na ito ay nakatindig at nakasandal sa kanyang tinanggap na pag-ibig kay Kristo. Ang paglilingkod natin, ibig sabihin ang paglilingkod natin sa Diyos ay sa pamamagitan ng paglilingkod din natin sa iglesia, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kasamang mananampalataya. Kaya naman ang paglilingkod ng isang tunay na Kristiyano ay walang kapaguran at pananawa. Dahil ito ay nakatindig sa pag-ibig ni Kristo na siyang pumukaw sa atin sa grasya at sa habag ng Diyos. Para mas maintindihan natin mga kapatid, imagine natin yung isang nanay na kahit gaano katigas ang ulo ng kanyang anak, kahit gaano karebelde ang kanyang anak, ang tingin niya pa rin dito ay kamahal-mahal. Ganito rin yung ating dapat ganito rin yung dapat nating ma-adapt na kahit gaano kagulo ang iglesia, na kahit gaano katigas ang ulo ng bawat isa, dapat nating ituring na kamahal-mahal. Hindi incomparable yung pag-ibig ng Diyos na dumaloy sa ating mga Kristiyano. Ngunit para maintindihan natin, binigay natin ang example na yun. Dahil doon sa example natin,
may traits na maaring minahal yung ina doon sa kanyang anak. Marahil dahil galing sa kanya, kaya niya minahal yung kanyang anak. Ngunit dito mga kapatid, tayo ay walang anything na traits na kamahal-mahal. Kaya natin minamahal yung bawat isa dahil inibig ni Kristo ang bawat isa. Dahil hinugasan niya ang bawat isa sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya ano sinabi ni Kristo? Tayo din na kanyang mga hinugasan ought to wash one another's feet. Paglingkuran din natin yung bawat isa. Ibig sabihin, tinitignan natin ang bawat isa bilang pinagkamatayan ni Kristo. Kinakailangan ng patuloy si Kristo. Mahal ni Kristo itong aking kapatid. Mahal ni Kristo ang iglesia. Mahal ni Kristo ang ibang tao. Hindi ko ma-identify kung sino yung elect at hindi. Kaya ang gagawin ko ay mamahalin ko ang lahat dahil nakikita ko yung aking sarili katulad nila before na miserable din at nangangailangan ng kaligtasan. Katulad nila ako na walang special sa akin upang maunawaan ko ang gospel. Walang special sa akin upang mahalin ako ni Kristo. Kaya natin nagagawang maglingkod sa ating Panginoon at sa iglesia ng Diyos. Hindi ko sinasabi mga kapatid na hindi tayo darating sa kapaguran. Yes, mayroong pagod physically. But yung ating determination sa patuloy na paglilingkod sa ating Panginoon ay magpapatuloy at hindi mapapatid kung ito yung ating laging nasa isipan. Bakit tayo merong kapaguran? Dahil hindi natin nauunawaan ang higit yung grasya at yung pag-ibig ni Kristo na dumating sa ating buhay. Dahil tinitignan natin yung ating sarili na as if we are special being. Kaya nagustuhan ng Diyos at naka-receive ng dakilang knowledge mula sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, dito sa verse 17 ng ating passage ngayong umaga, itong verse 17 at verse 30 at to 31, doon lamang natin makikita na nagbanggit si Apostle John dito sa kanyang gospel ng Beatitudes. Ibig sabihin dito sa verse 17, sinasabi ng ating Panginoon, blessed ang mga nakakaalam nito at gumagawa nito. Bakit? Dahil doon sa mga susunod na verse ng ating pag-aaralan, sinabi niya, identify kayo sa akin. Identify yung ginagawa nyo sa aking pag-ibig. Identify yung sarili nyo sa persona ko. Dahil kayo ay pinagkamatayan ko. At ang evidence na you are blessed ay nauunawaan mo yung mga bagay na ito. Ginagawa mo yung mga bagay na itinuro ni Kristo. Inilalapat mo yung doktrina ng paglilingkod na may kababaan ng loob dahil sa pag-ibig ni Kristo sa iyong buhay. At para mas maunawaan natin yung paglilingkod sa ating Panginoon na nakasandal o nakaugat kay Kristo, doon sa persona ni Kristo, i-consider natin yung una nating message, service that is rooted in Jesus Christ. Ano yung tinuturo ni Kristo dito sa kanyang mga disciples? Na yung paglilingkod sa Panginoon ay hindi madaling bagay. Mahirap na bagay ang paglilingkod sa Kanya. Hindi ito maliit na bagay na pwede nating baliwalahin. Minsan, maliit na bagay ang tingin natin sa pagkain, kaya kaya nating i-skip yung isang meal. Ngunit hindi katulad ng paglilingkod sa ating Panginoon. Ito ay buong buhay na commitment. Tignan natin yung kanyang sinabi sa kanyang mga disciples doon sa verse 14. If then your Lord and teacher have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. Para pasimplehin yung sinabi ng ating Panginoon, sinasabi niya dito, kung kayo
ay willing talaga o tunay na naniniwala na kayo ay tagasunod ko, ito yung rule ng aking kingdom. Na kung ikaw ay tagasunod ni Kristo at pinagmamalaki mo na uunawaan mo yung gospel, ikaw ay dapat maglingkod doon sa mga tingin mo hindi mas nakakaunawa. Ikaw dapat yung mas mababa kaysa sa mga tingin mo mas maliit sa iyo. At ang bagay na ito ay unlikely sa rule ng world. Sa mundo, yung mga identify na server ng king or ng master, sila ay may mas authority. Kapag kilala ka ng king o kilala ka ng master, ikaw yung mas may authority. Tignan na lang natin dito sa ating sitwasyon sa ating buhay sa panahon na ito. Kung halimbawa, dikit kay mayor, di ba napakadali natin bigyan ng pabor dahil tingin natin may otoridad siya dahil kilala siya ni mayor at lagi siyang nakadikit kay mayor. Ngunit doon sa kingdom ng ating Panginoon, yung nagsasabi na kilala niya si Kristo, na siya ay tagasunod ni Kristo, siya yung nagsiserve. Hindi siya yung pinagsiservan. Bakit? Dahil ito yung ipinakita ni Kristo sa kanyang buhay, sa kanyang kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay. Yun yung way ng Lord na na-claim niya yung victory ng salvation at ng buhay na ibinigay niya sa iyo. Meaning, na kung na-claim niya yung victory ng salvation and life, iyon yung tamang pamumuhay na ninanais ng Diyos at intended at purpose ng Lord sa lahat ng kanyang nilikha. Para sa world, pagka nagkaroon ka ng otoridad, madali lang ang buhay. Yung mga task ng mga may authority o yung sinasabing kilala nila yung hari, ay nag-oversight lamang ng mga gawain ng mga taong mas mababa sa kanya. At makikita natin yan, yung attitude na yan, buong sa attitude ng mga Hudyo patungo sa mga Hintil at gayon din sa kanilang mga kapwa Hudyo na ignorant sa Scripture. Makita natin sila, nakaabang lagi, oy mali yan. Sila dapat yung i-please ng mga tao. Ang tingin nila sa mga Hintil ay mga panggatong lamang sa impyerno. Sila dapat yung i-please ng mga Hintil dahil sila yung piniling mga tao ng Diyos. Ngunit dito mga kapatid, sa tinuturo ni Kristo sa kanyang mga disciple, yung tamang servant ng Lord o yung tunay na disciple ng Diyos, sila yung nagsusunod. At pwede natin ma-reflect yung message ng ating Panginoon dun sa Luke chapter 22, verse 24 to 30, kung saan yung mga disciple ng ating Panginoon ay nagkaroon ng dispute kung sino yung magiging greater sa heaven. At sinabi ng kanyang, ang sagot ng Lord sa kanila sa verse 25 to verse 27, sabi ng Lord dyan, the kings of the Gentiles exercise lordship over them. And those in authority over them are called benefactors, but not so with you. Rather, let the greatest among you become as the youngest, and the leader as one who serves. Or who is greater? One who reclines at the table, or one who serves? It is not the one who reclines at the table, but I am among you as the one who serves. Nakita natin mga kapatid, yung greatest of all being ay sinerve. Yung mga hindi karapat-dapat sa pag-ibig, hindi karapat-dapat sa kaligtasan, dahil sa kanyang dakilang pag-ibig at sa kanyang dakilang grasya. Ngayon, kung
ikaw ay ina-identify mo yung sarili mo bilang followers ni Christ at nagbo-boast ka na nauunawaan mo deeply yung words ng ating Panginoon, then serve your brethren, sabi ni Kristo. Bakit? Dahil kung tunay nating nauunawaan na si Kristo ay willingly take the form of bondservant to save His people, we also might know that He is willingly take that because He loves His people, and by His intrinsic love, it made Him to act for their salvation. Kung yung dakilang pag-ibig na yun ay natanggap mo, mga kapatid, yun din ay ipupush tayong mag-act upang ibahagi yung salvation na ating tinanggap kay Kristo. Ano ibig sabihin ng bagay na ito? Kung tunay natin na nauunawaan yung ating miserable kalagayan before, mauunawaan din natin na ganun yung mga nasa mundo. At kung nauunawaan natin na tayo ay may indwelling sin pa, nauunawaan natin na kinakailangan pa rin natin si Kristo. At kahit gaano natin tinitignan na matatag yung ating kapatid sa Panginoon, nauunawaan natin na siya ay nangangailangan pa rin kay Kristo. Ang realidad, mga kapatid, the more we know God, the more we become burdened to act and move for the salvation of others and of ourselves. Bakit tayo mag-burden? Dahil sa great grace na dumako sa iyong buhay, dahil sa great love na nagdulot ng kaligtasan sa iyo. Bakit tayo merong pagkatamad? Bakit tayo reluctant na mag-serve sa church? It is because we do not know God. Hindi natin na uunawaan ang ating hopelessness. Ito yung kaisipan ng natural man kapag meron siyang advantage. Bakit ako bababa doon sa miserable? Ito yung kaisipan ng natural man kapag meron siyang advantage. Bakit ako bababa doon sa miserableng mga tao? Kung ako ay comfortable na dito sa ligtas na lugar, ang important na bagay o importanteng bagay, ako ay ligtas. Kapag patuloy ko lang ginagawa yung mga bagay na makakapagpanatili sa aking kaligtasan dito, ako ay okay lang. Hahayaan ko na lang yung iba na ka-level ng mga tao yun, yung magbahagi din sa kanila at umabot sa kanila. Ano yung makikita natin sa bagay na yun? Pride. Ito dapat yung tanggalin natin sa ating mga kaisipan. Hindi ka niligtas ng Diyos dahil ikaw importanteng tao. Hindi ka niligtas ng Diyos dahil mayroon kang magandang bagay na gagawin para sa Kanya. Hindi ka niligtas ng Lord dahil meron kang maaaring magkabutihan sa iyong sarili. Iniligtas ka ng Lord dahil yung pag-ibig mismo ay nagmumula sa Kanya. Nag-uumapaw yung Kanyang pag-ibig. At pinili ka niyang makareceive ng bagay na yun. Ng dakilang pag-ibig na yun. Kaya ka may kaligtasan ngayon. Ngayon mga kapatid, kung pinaniniwalaan natin na yung pag-ibig ni Kristo ang nagdala ng kaligtasan sa atin, na dakila yung pag-ibig ni Kristo, mamahalin din natin yung kanyang church.
Mamahalin din natin yung mga taong nananampalataya sa Kanya at mga nakapaligid sa atin. For Jesus died for His saints. He died for His church. At sino tayo para mamili kung sino lang ang ligtas? Kaya iyon yung reason kung bakit tayo nagsiserve sa ating Panginoon. At yung ating way ng service sa ating Panginoon ay sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa ating local church at sa lahat ng tao na nakapaligid sa atin. Ngayon mga kapatid, ang tanong, do we love God? O mahal lang natin yung ating sarili? Anong mang sagot dun sa tanong na yan mga kapatid? Maaari natin i-reflect yung magiging sagot natin dun sa 1 John chapter 4 verse 13 to 21, kung saan sinabi ng ating Panginoon na kung nauunawaan natin yung gospel ni Kristo, mamahalin din natin si Kristo dahil dakila yung kanyang pag-ibig. At hindi maiiwasan sa pagmamahal natin kay Kristo na mahalin din natin yung mga kapatid natin na nananampalataya. At doon sa verse 34, ay binigyan tayo ng command dito sa verse 34 ng chapter 13 ng John, binigyan tayo ng command ng ating Panginoon na mahalin natin ang one another dahil mahal niya ang bawat isang pinagkamatayan na. At paano natin mamahalin ang bawat isa? It is through the service and washing of the feet of each other. Verse 1, verse 3 to 5, verse 14. The way natin ipakita ang ating pagmamahal. The way natin mahalin ang ating kapatid sa Panginoon. Paano natin sila mamahalin? By gifts? By tolerating them? No. By leading them to Christ and by knowing na yung washing of the feet means yung cross ni Christ, yung death ni Christ on the cross, yun din yung paglilingkod natin sa kanila. By giving them the gospel, by rebuking them, by giving them testimony, leading them to Christ. Hindi natin sinasabing nakakahul lang sa pagsasalita, sa paggawa ng mabuti mga kapatid. Even yung mga ginagawa natin simple sa ating tahanan, yung ginagawa natin service sa church, yung pag-aayos ng upuan, pag-aayos ng mics, paghahanda sa lamesa, yung mga bagay na yan mga kapatid, must be rooted in Christ, in the person of Christ, in the death and resurrection of Christ, in the love of Christ. Bakit ka nag-aayos ng upuan? Dahil importante sa iyo na marinig ng kapatid mo ng komportable yung gospel. Na baka meron siyang sin ngayon na binabattle at importante na malaman niya at marinig niya yung mensahe ng dakilang Diyos na namatay para sa kanya. At yung kasalanan na yun na kanyang ipinapamuhay ay kabilang sa pinagkamatayan ni Kristo. Kaya naman marapat niyang tanggalin ang bagay na yun. Dahil kung tunay ng ating pinaglilikuran ng ating brethren at ang church, nag-hope tayo may align sila doon sa gospel na ating tinanggap. Ang pwede natin makita dito mga kapatid, the service of the true disciples of Jesus is rooted in the love that He receives from the Lord. Makikita natin sa verse 15, for I have given you example that you also should do just as I have done to you. Kung titignan natin yung word na ginamit dyan ni Kristo is yung word na example.
Yan ay nangangahulugan ng representation, figure, o copy. Meaning mga kapatid na hindi natin nauunawaan ng gusto isang bagay, kaya kinailangan ng Diyos ng visual aid para maunawaan natin yung tunay na paglilingkod, yung tunay na pag-ibig, yung tunay na paglilingkod na nagmumula sa pag-ibig. Kung titignan natin para tayong mga kinder or prep dun sa ginawa ng ating Panginoon, at ang katotohanan naman, ganun tayo ka-ignorant sa truth. Dahil wala tayong idea patungkol sa Diyos. Ang inaasahan nating paglilingkod ay yung maihayag natin ang katotohanan ng Scripture. Yes, tama yan mga kapatid. Ngunit kung plainly na ganyan lang ang ating kaisipan at mapupunta lang tayo sa bagay na hindi na pagpapaunawa sa mundo, mapupunta tayo na puro doctrine lamang at walang application sa ating mga buhay. Imagine na tayo ay nagpipreach ng pag-ibig, ng grasya at kabanalan. Ngunit panay kasalanan yung ating nakikita sa ating buhay. Ngunit panay galit yung nakikita sa ating buhay. Dapat yung pag-ibig, yung grasya na ating nauunawaan ay nailalapat sa ating buhay. At hindi lamang dahil inilapat sa buhay natin yan, tayo lang yung makikinabang. Ang makikinabang din yan ay ang iglesia ng Diyos, ang mga wala pa sa pananampalataya. Anong mangyayari kung hindi tayo aakto dun sa grasya na ibinigay sa atin ng Diyos? Magiging antinomians tayo. Hindi ko na kailangan sumunod dun sa mga pinagagawa ni Kristo. Ako iligtas na. Consider natin ang sinabi ni James sa chapter 2, verse 17 ng kanyang sinulat na epistle. Makikita natin dyan yung kanyang example na kung naghayag tayo sa isang nangangailangan na go in peace without pagbibigay sa kanya ng kanyang kinakailangan, yung sinasabi nating peace at yung ating mensahe ay peke. Yung pananampalataya natin ay peke. Paano natin masasabing tunay yung mensahe na ating sinasabi kung hindi natin ipapamuhay yung ating sinasabi? Kung hindi natin ginagawa in service yung ating mga mensahe? Pinupunto natin mga kapatid dito, the service of the believer is giving to the church. The service that a believer is giving to the church is flowing from the love of Christ. Let me give you an example mga kapatid. Again, my favorite theologian, si John Knox. Nung nagkaroon na siya ng komportableng buhay at ministeryo sa Geneva at sa England, very determined pa rin siya pumunta sa Scotland. Dahil doon sa Scotland, walang nagpipreach ng tunay na gospel ng Panginoon. Ino-oppose yung Reformation. Ino-oppose yung biblical preaching. In fact, mga kapatid mo siya ay prisoner ng French one time na naghatid sila sa Scotland ng goods. Ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi pipikit ang kanyang mga mata nang hindi siya nakakabalik sa Scotland at papipreach ni Kristo. And then i-add natin yung hirap ni John Knox sa kulungan sa French o sa France that time, doon sa komportable ng kalagayan sa panahon na siya ay nasa Geneva at nasa England. Yung puso niya ay pumunta pa rin sa Scotland
kung saan kaya siya nakulong ay dahil dun sa reformation nila sa Scotland. Bakit? Dahil nagmamahal siya dun sa mga pinagkamatayan ni Kristo. Nagmamahal siya sa mga kababayan niya. At nakikita niya isang solusyon sa kanilang pangangailangan ay si Kristo. Tignan ba natin highly yung ating sarili na hindi ko na kailangan gawin yung mga bagay na yan. Nasa komportable na ba tayo palagayan ngayon? Philippians 2 verse 5 to 11. Si Christ mismo has all comfort sa bosom ng Father. But we take yung form of a bondservant para sa kaligtasan mo dahil iniibig ka niya. Ang unang mensahe natin ay nagpapakayag na i-reflect natin yung ating service sa ating mga kapatid at gayon din sa church at maging sa mga taong nakapaligid sa atin. O yung paglilingkod ba natin, tinitignan natin yung sarili natin, greatest among others? O yung paglilingkod ba natin ay para sa ating sariling gain? At para sa mga wala pang pananampalataya, tinitignan mo ba yung iyong paglilingkod dito sa church bilang iyong magiging kaligtasan? Mali ka dyan, kapatid. Hindi iyan ang daan ng kaligtasan. Ang daan ng kaligtasan ay tignan mo yung krus ni Kristo, kung saan ipinakita niya yung paglilingkod niya sa iyo dahil ikaw ay iniibig niya. Tinapos niya yung iyong kaligtasan at yung buhay na walang hanggan. At ibinigay niya ito para sa iyo. Ang kailangan mong gawin ay magsisi sa iyong kasalanan at manampalataya kay Kristo. Consider natin, mga kapatid, yung message ng gospel. Dahil doon sa service ni Kristo, meron tayong salvation and life. Yun din yung kailangan ng mundo. At patuloy natin kailangan dahil tayo ay may indwelling sin. Kailangan natin ng constant care ni Kristo at pagpapaalala ni Kristo ng message ng gospel dahil sa ating mga filthy sins na natitira. Yung mga kapatid natin sa Panginoon ay patuloy na kinakailangan yan at bilang paglilingkod natin sa ating tagapagligtas, ibigay natin sa kanila yung mga bagay na yan. Ibigay natin yung paglilingkod natin sa ating mga kapatid. At bilang unang challenge natin, mga kapatid, serve one another just how the Lord served us, that bring us to salvation and life. Kung ano man yung gagawin natin sa church, mga kapatid, ituon natin yung kaisipan natin na ito ay magdadala sa kaligtasan, pagbabago, pagmumortify ng sin ng ating kapatid. Ano man yung gagawin natin sa ating tahanan, sa katipunan ng mga ng mundo? Isipin natin na ito ay pwedeng magdala sa kanila sa kaligtasan. Si Kristo, may preach ko yung gospel sa kanila, sa aking bibig, gayon din sa aking buhay. Yung service natin sa bawat isa. Bakit madali tayong napapanghinaan pagka mayroong mabagal ang pagkunawa? Dahil tinitingnan natin, we are greater than them. As if meron kang sariling knowledge para maunawaan mo yung gospel. It is by the power of the Holy Spirit that you understand the gospel, brethren. Hindi yan sa iyong sariling kakayanan.
nakita mo yung miserable na gaya ng kapatid mo, mabagal umunawa, iyon ka. Yung years before kang nagkaroon ng pananampalataya. Kung makita mo yung sarili mo na gano'n, hindi ba yun nagdadala sa iyo ng habag sa kanya? Sa mga nasa may kasalanan, nasa discipline. Paano natin i-treat yung mga nasa discipline? Do we despise them? Yung may mga question sa church, tinitingnan ba natin sila bilang kulang sa kaalaman? Mahina ang kaisipan. Ganun din tayo, mga kapatid. Inibig lamang tayo ni Kristo, kaya tayo nakatanggap ng kaligtasan. Kinakailangan natin ibigay din yung bagay na yun sa sanlibutan. Dahil hindi natin kilala kung sino yung iniligtas ng Panginoon. Another thing, mga kapatid, service that has no partiality. Yung pangalawang message natin, service that has no partiality. Another great danger, kung yung una, ang danger ay pride, another great danger ng service sa Lord ay yung self-centeredness. Self-centeredness defeats the purpose of true service. Dahil yung true service ay pagbibigay ng kinakailangan ng kanyang pinaglilingkuran. Not serving. Not yung nagsiserve ay makakakuha ng gain doon sa kanyang pinagsisilbihan. It's not the other way around, mga kapatid. Yung pinagsisilbihan ang nakakakuha ng gain. Hindi yung nagsiserve. Sometimes, iniisip natin na sa ating pagsiserve, magkakaroon tayo ng gain. Dahil tayo ay self-centered. At pwede natin makita yan, mga kapatid, doon sa buhay ni Kristo. Dito sa ating passage. Kung paano sinerve ni Kristo ang both reprobate at ang elect. Tignan natin si Judas at si Peter sa verse 2. The Lord knows that Judas is going to betray Him. In fact, hindi nga lang dito sa verse 13. Maging sa chapter 6, verse 64. Alam na ni Kristo kung sino yung magkakalulong sa Kanya. Ngunit, pinagsilbihan pa niya si Judas. Sincere pa rin yung kanyang pag-preach kay Judas. Sincere pa rin yung kanyang pakikisama kay Judas. And even, yung pinakamatigas na ulo na disciple ng ating Panginoon, si Peter the Rock, kaya siguro Rock, hindi na dinespise si Peter. Paano nalalaman ni Peter na siya ay, paano nalalaman ng Lord na si Peter ay i-deny siya? Doon sa verse 28 ng passage na ito, sinabi ni Kristo sa kanya na i-deny mo ako. Ngunit bago niya sabihin yung i-deny siya ni Peter, at bago gawin ni Peter na i-deny siya, pinag-iimpuran pa rin siya ng Panginoon. Ngayon, paano tayo magre-react, mga kapatid, kung sa ating kongregasyon, mayroong katulad nitong dalawa? But to tell the truth, lahat tayo ay katulad sometimes ni Peter. And sometimes, we act like Judas when we are sinning against God. We are betraying our Lord. Ngayon, mga kapatid, marahil mabilis pumasok sa ating kaisipan na si Christ ba ay para sa lahat? Sa buong mundo? Ang salvation ba ay nagdedepende sa ating participation sa gospel? Dalawang bagay ang pwede natin isagot sa question na yan. Una, yung
katotohanan ay para sa lahat. Pangalawa, yung salvation ay para lang sa mga pinradistin ng Panginoon sa kaligtasan kay Kristo. Tignan natin ang account ni Peter at ni Judas. Pareha silang pinagsilbihan ng Panginoon ng katotohanan. But Christ prayed for Peter. Kaya siya na-sustain. Para maintindihan natin, mga kapatid, ini-intend ng Panginoon na i-reveal yung truth sa buong mundo. Dahil sincere na gusto niyang maligtas ang lahat. Ngunit nag-act lamang siya ng kaligtasan para doon sa kanyang mga hinirang. Hindi para sa lahat ang kaligtasan, para lamang sa mga hinirang ng Diyos. Ngunit yung katotohanan ay para sa lahat. At makikita natin na may epekto rin sa mundo yung katotohanan ng Panginoon, ng Diyos. Ano nangyari kay Judas nung nakita niyang mali yung kanyang ginawa? Nagkaroon siya ng remorse. At ganoon din sa mundo. We are sustained by God dahil nare-reflect pa din ng mga reprobate or ng buong mundo ng kabanalan ng Diyos. Kaya huwag natin i-despise ang pag-preach sa buong mundo. At isang bagay pa dyan, kaya ginawa ng ating Panginoon na ipakita sa kanila na pinaglingkuran niya yung non-elect at ang elect para ipakita sa kanila na hindi Diyos ang kanyang mga disciples. Ipinakita niya yung doon sa kanyang paglilingkod, sa kanyang humiliation, ibig sabihin sa kanyang pag-take ng form of a bond servant. Nagre-represent ng being man. Ang tao ay walang full knowledge sa lahat. Ipinapakita dito ng ating Panginoon na wala dapat tayong partiality. Sino tayo para mamili na ito yung elect, ito yung hindi? Ang binigay sa atin ng Panginoon ay mission and purpose lamang. To preach the gospel. To love one another. To love His church. To glorify Him. Dito nag-uumpisa yung partiality, mga kapatid. Na umusbong. Pagka nagkakaroon tayo ng favor dun sa mga seemingly merong kaisipan at aksyon ng katulad ng sa atin. Again, self-centeredness. Pagka binibase natin yung ating judgment according dun sa physical appearance na nakikita natin, wala akong masamang tingin doon sa mga physical na ginagawa natin, mga kapatid. Again, yung kinukumbat natin dito, yung principle, hindi yung act na nakikita natin. Yung principle na sasabihin natin na ito ay elect dahil ito yung ginagawa niya. Itong isa naman dahil may kakulangan at kabagalan sa pananampalataya, hindi na elect. Anong principle ng mga kapatid? We become the judge. At yun ay pagiging self-centered. Bakit mo ginajudge yung dalawa? Dahil nakikita mo doon sa isa yung ginagawa mo at yung same thoughts and thinking. Dito tayo nagkakaroon ng partiality. Pansinin natin kung paano tayo towards sa mga taong hindi natin kaparehas ng ginagawa. Hindi natin parehas ng mga sinasabi. Hindi natin kaparehas ng pag-iisip. Wala tayong gaanong interest sa kanila. Wala tayong masyadong effort sa kanila. Bakit? Dahil tingin natin na hindi sila makakatulong sa ating paglago. Hindi sila katulad ng ating sarili. Hindi sila kabilang sa katulad natin o sa katulad ng iyong sarili. Ang lahat ay laging nagpo-fall doon sa self-interest. Ang question, ibig sabihin ba natin ito, mga kapatid, mali na ang katuruan na
natin na unahin ang mga church members kaysa sa mga kabilang sa mundo. Kasi kung hindi natin titignan yung ginagawa, ibig sabihin, pwede ko palang unahin yung best friend ko sa school kaysa dun sa kapatid ko sa Panginoon. Again, mga kapatid, ang pinapaunawa ng Panginoon sa atin dito ay ang tamang pagkaunawa sa gospel. Yung spiritual need, kailangan mong ibigay ng pantay sa lahat. Pero yung immediate need, mas kailangan ng kapatid mo sa Panginoon. Part yan ng iyong paglilingkod. At sa question na yan, maaari natin ipasok yung immediate revelation ng ating Lord sa ating passage. Ang pagiging pantay ng ating paglilingkod sa bawat kasama natin sa church. Tinitignan ba natin na mas Kristiyano ang sarili mo sa iba? Hinahatulan ba natin ang iba na hindi kabilang sa kaligtasan mula kay Kristo dahil hindi sila parehas ng kilos at pagkatao mo? Ito yung pinupunto ng Panginoon at dapat ay walang partiality. Dapat ay pantay ang trato natin sa bawat isa. Kung tinitignan natin na tayo ay napakahina dahil tayo ay limited creature, ganun din yung ating tingin sa ating kapatid. Magiging ganun din yung ating tingin sa ating mga kapatid. Actually, bago itong chapter 13, sinabi na ni Kristo ang bagay na ito. Sa chapter 12, verse 47, if anyone hears my word and does not keep them, I do not judge them. For I did not come to judge, but to save the world. Kung ang ating Panginoon is came to save the world, who are we to judge? Then, kaya nagiging malamya yung ating service sa ating kapatid at sa ating Panginoon, tinitignan natin na yung ibang church ay mas Christian kaysa sa amin. Yung mga miyembro doon mas Christian, mas madudunong sila kaysa sa amin. Tinitignan ko yung kapatid ko, ay mahina sila sa theology, mahina sila sa application, hindi sila Kristiyano katulad ko. Kaya tayo nagkakaroon ng partiality. Itong si kapatid na ganito, siya yung tunay na Kristiyano dahil parehas kami ng ginagawa. Kaya tayo nagkakaroon ng partiality. Ngayon yung tanong ng ating Panginoon dun sa verse 16, are we greater than our master and teacher? Para mag-judge agad? Para magkaroon ng partiality sa kanyang iglesia? Ituon lamang yung pag-ibig sa iilan? Sa iba? We are not greater than Christ. Yung pinapakita dito, disciple of Christ, follow the service of their master. Ano yung service ni Kristo? He served for the world and for His disciples. Yung mga tunay na tagasunod ni Kristo, they just follow how Christ loved His church, how Christ loved the world. Hindi ko sinasabing parehas yung pag-ibig ni Kristo sa kanyang iglesia at doon sa mundo. Sinasabi kong pag-ibig sa mundo ay general. Yung special love ay para sa church. Hindi boastful. Yung tunay na disciple ni Kristo, they are very invested sa service para sa kanilang master. Hindi nag-i-improve o nagpapanggap na mas madunong pa kaysa sa Panginoon. You know, pagka tayo ay nagkakaroon ng partiality, tinatake natin na mas madunong pa tayo sa Panginoon. Because we judge. Sinabi ni Kristo, He came to save. And who are we? Not to aim
That's that purpose. Nagbabase ba si Kristo na kanyang tagapaglingkod sa kanilang mga ginagawa? Yung pinagbasihan ni Kristo, yung ginagawa, yung kaisipan at puso ng kanyang mga mananampal, ng kanyang mga disciples, walang kaligtasan para sa lahat. Nagbabase ang Diyos sa pag-ibig lamang ng kanyang Ama. Nagbase ba si Kristo sa kanyang ministeryo ng 3.5 taon dito sa mga gagawin at maaaring maibigay sa kanya ng kanyang mga disciples? Hindi, mga kapatid. Dahil kung nagbase siya doon, yung 12 ay walang matitira. Magiging walang partiality, mga kapatid, yung ating paglilingkod. Ito ay nakasandal at nakaugat sa pag-ibig ni Kristo sa bawat makasalanan na ipinalaga ng kanyang Ama sa kaligtasan. Ngayon, sino tayo para maghusga kung sino ang ligtas at hindi? Sino ang mas higit sa mata ng Diyos at hindi? Totoo na may mahina, may mabagal, at patuloy na hindi makaunawa sa gospel. Ngunit hindi ito basihan na hindi sila ligtas at hindi natin sila paglingkuran. May tinakdang oras ang Diyos sa kanila sa pagtanggap. May tinakdang oras ang Panginoon sa pagpapatibay ng kanilang pananampalataya. May panahon ng Panginoon sa pag-mortify ng kanilang kasalanan. At gayon ka din, kapatid, huwag mong i-exclude ang iyong sarili. Kasama ka dito at kasama ako dito. Knowing na tayo ay makasalanan at merong indwelling sin, nangangahulugan na tayo ay mahina, mabagal, at meron pang mga hindi nauunawaan. Ngayon, sino tayo para umatol? Magbigay ng partiality at sa paglilingkod at pag-ibig. Tignan natin ang ating sarili bilang, tinitignan ba natin ang ating sarili bilang nakarating na sa kahustuhan? Nasa kahustuhan ka na ba? Nasa kahustuhan na ba ako? Are we greater than our Master, who never judged the world, but desires to save them? Isa sa mga dahilan ng ating mabilis na judgment na nauuwi sa partiality ay ang pagtingin natin sa mga pisikal na bagay. Pagsimili na parehas ng kaisipan, parehas ng labor, yun yung ating pinapaburan. Anong pinapakita nito? Ito, tayo ay nakatuon doon sa mga sarili natin. Ano yung ipinapakita nito, mga kapatid? Nahuhulog tayo sa legalism. Nagiging standard na natin yung ating sarili. Kung kanina antinomianism, ngayon naman, legalism. Na kung hindi ka tulad ng aking sarili, hindi ka Kristiyano at mahina ka. Mas uunahin ko yung mga may parehas ng kaisipan sa akin at alam ko sigurado akong ligtas. Consider natin yung James chapter 2 verse 1 to 7. Yan yung turo ni James patungkol sa partiality. Hindi lang yung patungkol sa kapakinabangan natin sa mga material na bagay, kundi patungkol din sa pagja-judge natin sa bawat isa na ang tinitignan natin na nangangailangan ng kalinga at pag-ibig ay yun lamang nagpapakita ng magagandang bagay at mga seemingly kaparehas natin. Kaya naman ang pag-ibig natin at ng paglilingkod ay dapat natin ibigay ng pantay sa lahat na mga kasama natin sa iglesia, ganyan din sa mundo. Dahil kung ano yung tingin natin sa kanila, kapatid, i-reflect mo sa sarili mo, iyon ka din. The mere fact
na nakikita mo ganun yung kapatid mo, meron ka rin problema. Kaya naman ang paglilingkod natin ay hindi naghahangad na maging kopya natin ang ating pagkatao. Ito yung misconception natin doon sa iglesia ng ating Panginoon. Iniisip natin na we are making lahat ng nasa loob ng iglesia nakawangis ng iilan o iisang tao sa loob ng iglesia. Ang ginagawa ng Diyos sa kanyang iglesia, itinutulad niya ang bawat isa sa kanyang sarili. Hindi sa tao itinutulad, kung hindi kay Kristo mismo. Kung pinupunto natin dito mga kapatid, serve the church of Christ and all the people with the heart that is expecting salvation in conformity in Christ. Ito ay isang katotohanan na mula sa ating Diyos na kung tayo ay maglilingkod, tignan natin ang lahat ng pantay na nangangailangan ng kaligtasan, nangangailangan ng pagbabago. Hindi yung pinapaboran lang natin yung ilan na nagpapakita ng maayos na pamumuhay, pagiging Kristiyano. Paglingkuran din natin yung mahihina. Higit nilang kailangan itong mga kapatid. At kung may nakikita man tayong malakas at mabilis ang pag-unawa, hindi ibig sabihin nito hindi natin sila iintindihin at paglilingkuran. Maging sila ay nangangailangan din ng constant care ng gospel, constant reminder ng gospel. Para maunawaan natin mga kapatid, sa isang typical na Filipino family, mas pinapahalagahan, pinapaboran, pinapakinggan yung mga narating sa buhay. Sila yung mas importante at less important, yung mga kung tignan, walang narating sa buhay. Ito ay hindi dapat natin maihalo doon sa ating paglilingkod sa church. Dahil lahat sa loob ng church ay mula doon sa makasalanang mundo at patuloy pa rin may kasalanan at nangangailangan kay Kristo nung siya ay nasa kadiliman at ngayong siya ay nasa liwanag, patuloy pa rin nangangailangan na liwanag ni Kristo. Maging sa atin dito sa church, kailangan tayo ni Pastor. Kailangan tayo ng bawat isa. Hindi porke nakikita natin na si Pastor ay ang naglilid sa atin. Titignan na natin na hindi kailangan ni Pastor yung ating mga exhortation sa kanya. Hindi porke tingin natin na tahimik at hindi gaanong may kabagalan ng pag-unawa, hindi natin papakinggan yung kanyang reflection sa isang bagay patungkol sa Diyos. Tayo ay pantay-pantay mga kapatid. Tayo ay nililiwanagan lamang ng banal na Espiritu sa mensahe ng gospel. Hindi ko sinasabi mga kapatid na mali. Natignan natin yung gawa ng bawat isa. Ang sinasabi natin dito mga kapatid na huwag tayong maghusga agad dahil lamang sa akto. Mas mauunawaan natin yung problema na ito, na meron ng isang Kristiyano patungkol sa partiality doon sa account ng Galatians 2 kay Apostle Peter at Paul nung nagkaroon ng partiality doon si Peter sa mga Gentile Christian dahil sila ay hindi circumcised. Makikita natin na isiniklude ni Peter yung sarili niya doon sa mga Gentile Christian at sumasama lang siya sa mga Christian Jews dahil akala niya
Dahil ayaw nito mga Gentile magpatuli, sinasabi niya na hindi kumpleto ang inyong kaligtasan. Hindi sigurado ang inyong kaligtasan. Anong ginawa ni Paul? He rebuked him in his face. Ang kaligtasan ay hindi nakikita sa gawa ng tao, sa pisikal na mga bagay. Ito ay natatagpuan lamang kay Kristo. Kaya tayo nagkakaroon ng partiality dahil masyado tayong invested sa mga bagay physically. May importansya ang bagay physically. Yan ay providence ng Panginoon sa atin upang maglingkod sa ating kapwa. Ngunit hindi dapat yan ang maging sukatan ng kaligtasan. Ang sukatan natin ng kaligtasan ay si Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Anong makikita natin dito sa sinabi ni Paul? Hindi sa act or sa ilang act na papatunayan ng kaligtasan, kung hindi sa pamamagitan ng pagiging faithful ng Diyos, sa pamamagitan ng pagbibigay kay Kristo sa atin. Mga kapatid, again, ang partiality ay pagsigaw na mas marunong ako sa Diyos. Mas alam ko ang kabanalan at ang dapat ikinikilos ng isang Kristiyano kesa sa Diyos. Ito ay pagmamayabang sa harapan ng Diyos. Ito ay pagiging self-centered. At magandang paalala na hindi natin trabaho ang magbago at maghatol. Ang trabaho natin ay ipahayag ang pag-ibig ni Kristo at kaligtasan na siyang nag-iisang kapangyarihan ng Diyos upang magbago at magbigay ng buhay sa tao. Ang Diyos ang may trabaho ng pagbabago, ng kaligtasan. Ang trabaho natin ay umibig sa ating iglesia, sa ating mga kasama at umibig sa mundo. At ang paglilingkod natin ng pantay sa lahat ay pagpapakita ng pagpapahayag ng pag-ibig ni Kristo. Anong mag-isang pamaraan para maiwasan natin ang partiality? Patuloy natin tignan si Kristo na bagamat alam niya ang kasalanan ng tao, bagamat alam niya kung sino ang kanyang betrayer, pinaglingkuran pa din niya dahil siya ay may pag-ibig sa lahat ng kanyang nilikha, gayon din sa mga itinakda sa kaligtasan ng kanyang Ama. Tayo ay betrayer din ng Diyos. Simula pa lamang, tayo ay kaaway na ng Diyos. At when we sin, even we are saved now, we betray the holiness of God. Ngunit patuloy tayong hinihibig ng Diyos. Hindi ba marapat na yan ay may-reflect natin sa paglilingkod din natin sa ating kapatid? Kaya ang ating pangalawang challenge, mga kapatid, always remind ourselves that we are helpless sinners that only receive grace from God through Jesus Christ. Always remind ourselves that we are helpless sinners that only receives grace from God through Jesus Christ. Tayo ay mga helpless sinner. Tayo ay still helpless even though we are saved. Sa pamamagitan ng challenge na ito, makikita natin na tayo ay pantay lang din sa bawat mga taong nakapaligid sa atin. Sa pamamagitan nito, makikita natin na kung tayo ay helpless, it is normal na magkaroon ng kabigatan sa loob ng church. Yan ay challenges ng buhay Kristiyano. Sa bawat isa
ang bawat isa ay mamahalin natin katulad ng pag-ibig ni Kristo sa ating sarili. Kung alam mong helpless sinner ka na nakatanggap ng grasya ng Diyos, ng dakilang pag-ibig ng Diyos, sino ka para isipin na para sa iyo lamang yun? Sino ka para hatulan na hindi para sa iba yun? Hindi para kay ganito yun? Kung tunay mong naunawaan ang pag-ibig ng Diyos at tunay mong naunawaan na helpless ka, you will treat others kung paano ka tinreat ng Panginoon. Para sa ating pagtatapos, the will of God for all His children is to reflect His glory to all His creation and our service to the church and to all the people in our and to all the people is our way of reflecting the glory of God which is in Jesus Christ. Yung kalooban ng Panginoon sa atin ay para i-reflect ang kanyang glory sa lahat ng kanyang creation. At yung ating service sa church, magayon din sa buong mundo, sa mga nakapaligid sa atin, ay pag-reflect ang glory ng Panginoon. Habang minamahal natin ang church, pag pinaglilingkuran natin ang church, pinaglilingkuran natin ang bawat taong nakapaligid sa atin, na i-reflect natin ang glory ni Kristo. At ang mga disciples ay ambassadors of Christ. And ambassadors of Christ are those na nagdadala ng light ni Kristo, who bears the light of Christ. At kasama sa pagdadala ng liwanag ni Kristo ay ang kanyang pag-ibig. Para madala yung pag-ibig ni Kristo, nakikita ito sa ating paglilingkod nang may kababaan ng loob at nang walang partiality. Let us pray. Panginoon, aming Ama, maraming salamat sa